having relationships is sharing our humanity. Hindi lang yan yung dahil sa gusto mong may makasama, gusto mong may kapiling o kaibigan, or meron kang gustong kasabay kumain. Hindi lang yan basta ganun. Ang pagkakaroon ng malalim na pakikitungo sa kapwa, bahagi yan ng ating pagiging tao. Bahagi yan ng ating pagkatao. Having relationships is sharing our humanity. Creating meaningful relationship actually characterizes our humanity. Yan yung kakaiba sa atin bilang tao. Hindi lang tayo parang mga halaman o hayop, bagaman yung mga creation na yon sa science ngayon, nakikita na natin na ang mga hayop nga, ang mga halaman, meron din silang connection sa isa't isa, right? Lalo pa nga ang mga tao. Nabubuhay tayo through connections. Jesus himself made deep connections with other people. Bagaman ang Panginoong Hesus, siya mismo ang salita ng Diyos, siya mismo ang kinatawan ng Diyos at siya mismo ay Diyos. Pero siya mismo bilang tao, bumuo siya ng mga maraming malalim na pakikitungo. Bumuo siya ng marami at malalalim na relasyon sa mga kapwa. John 11:5, Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus. Take note of the description. Minahal niya, nagmahal siya ng kanyang kapwa. Hindi lang basta pakikipagkaibigan, pero malalim na pakikipagkaibigan. At hindi lang yan sila Martha, Mary at Lazarus. Marami pa siyang mga nabuong friendship when he was walking this planet. Part of being human is to connect with others. We need to have meaningful relationships. Kailangan natin yun. In the creation, Genesis 2:18, in the creation story, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone." And actually, in reference yan, it is not good for humanity. Hindi lang naman yung lalaki. But it is not good for humanity to be alone. And in particular sa story na ito, kaya ginawan niya ng kasama si Adan. Nabuo si Eva. Bagaman before Eva, if you remember again the Genesis story, di ba marami ng mga halaman na ginawa before Adan? Di ba marami ng mga hayop na ginawa before Adan? Kaya nga pagdating ni Adan, siya pa nga nagpangalan ng mga hayop. Pero napansin ng may kapal na hindi bagay, kulang. Hindi sa mga hayop, hindi sa mga halaman, bagamat nakakasustain yun ng connection ng pagiging tao, pero sabi ng Diyos na makapangyarihan, ng Diyos na buo ang wisdom, kulang yung ganyang connection. Kailangan ni Adan, kailangan ng sangkatauhan ang connection sa isa't isa. In God's wisdom and in God's gracious love, God created us to be connected with each other. We are not designed to be alone. Hindi dapat tayo nagiging mag-isa. Bagaman kailangan natin of course ng solitude, yung nagiging mapag-isa ka pag nagpapahinga ka o kaya kinakalma mo yung isip mo. Pero sa pangkabuuan, hindi ganun ang disenyo natin. We are designed not to be alone. Kailangan buo ang connection natin, malalim ang connection natin. Si Apostle Paul, ang reflection niya nga sa 1 Corinthians 12:19-20, sabi ni Apostle Paul, a body isn't really a body unless there is more than one part. It takes many parts to make a single body. At ang tinutukoy ni Apostle Paul diyan, dinidescribe niya kasi yung body of Christ. At sa body of Christ, sa kapatiran ng pagiging makahesus, sabi niya, maraming bahagi yan. At yung iba't ibang bahagi na yon, kailangan konektado sila sa isa't isa. Hindi sila pare-pareho, magkakaiba sila, pero kailangan konektado sila sa isa't isa. Sabi niya, kung paanong weird, kung paanong parang mali, na ang isang katawan, iisa lang yung parte. Kasi nga, talaga namang weird na isang katawan, puro kamay lang. Kaya nga di ba pag umu-order sa fast food na gusto ko po ng chicken joy or fried chicken, pwede pong Thai. Hindi naman ang manok, puro Thai lang, di ba? So meron talagang matatapat sa'yo na chicken legs yung matatapat sa'yo kasi iba-iba ang bahagi ng katawan. Ba't ba tayo napunta doon? Maaga pa para sa tanghalian.
Ang point natin, ang katawan kasi nga binubuo ng maraming bahagi. Ganun ang katawan, ganun ang samahan, ganun ang isang tao. Hindi siya kumpleto nang siya ay mag-isa. Kailangan merong iba na kumukonekta sa kanya para siya ay mabuo. Kahit pa tingin mo sa sarili mo, ang tali-talino mo na. Kahit pa ang tingin mo sa sarili mo, ang galing-galing mo na o ang ganda-ganda mo na parang hindi mo kailangan ng iba, nagkakamali ka. Kailangan at kailangan mo ng kapwa para mabuo ang iyong pagkatao. We are meant to be connected. We are meant to live within relationships. Yun ang bubuo at bubuo sa atin. Mas mauunawaan natin ang mundong ito, mas mauunawaan natin ang buhay sa pananaw ng ating kapwa. Kaya kailangan natin ng mga malalalim na samahan at pakikitungo sa isa't isa. Or as I would like to point out, according to our shared reflection, we need friends. Kailangan natin ng mga kaibigan. Friendships is a source of wellness. Maaaring pagmula ng kagalingan ng pagkatao ang pagkakaroon ng kaibigan. Friends can help us find healing. Friends can help us find clarity and courage. Meaningful relationships contribute to our healthy living. Hindi lang yan yung basta may kasama kang mag-gym, hindi lang yan yung basta may kasama kang mag-jogging, pero yung mismong pagkakaroon ng mabuting kaibigan, nakakatulong yan sa iyong buhay. Sabi yan ng maraming mga pag-aaral, napatunayan na ng maraming research, kagaya ng isang findings ni Buettner sa isang widely published book, The Blue Zones, na naging TV series na nga sa sobrang ganda ng mga findings niya. Sabi ng researcher, those with the most social connectedness tend to live longer. At napaka-espesyal, kakaiba yung research na ginawa nitong scientist na ito, nitong social scientist na ito. Kasi ginalugad niya ang buong mundo. Sinuri niya ng mabuti yung iba't ibang mga country, yung iba't ibang mga lugar na doon sa mga lugar na yon, normal ang maging 100 years old. Pinag-aralan niya mabuti, bakit dito sa mga lugar na ito normal ang maging 100 years old? Ano yung mga kakaiba doon sa lugar na yon? Napansin niya, bukod sa lifestyle, bukod sa diet, etc., etc. Bukod sa mga bagay na yon, ang isang malaking nakakatulong sa pagkakaroon ng mahabang buhay, magkaroon ka ng kaibigan. And it's clinically proven, it's scientifically proven according sa kanyang research at ina-adapt na nga ng marami pang mga lugar. Napansin nila yung mga umaabot ng 100 years old at mahigit pa, active kasi yung mga friends nila sa paligid. Buo yung mga samahan ng kanilang mga kaibigan at sila nagtutulungan. Kahit pa yung mga matatanda na 100 years old, iniwan na ng mga pamilya nila kasi may mga kanya-kanya na ring buhay, pamilya or nagtandaan na rin. Yung mga naiiwan na 100 years old, patuloy silang nabubuhay kasi may mga kaibigan sila. And it's not hard to imagine kasi pag umiidad ka, kunwari lang, nag-75 ka na. 76, 77. Dati, puro party yung inaatinan mo. Pero pagka nagganong edad ka na, ang mga inaatinan mo, mga funeral gathering. Tapos ang mga kwentuhan, laging nabalitaan mo na ba, wala na si ganito. Next week na naman, pag nagkita na naman kayo, uy, si ano, wala na raw. Diba? Alam mo yung unti-unting nauubos yung circle ninyo, isa-isa. Kasi naman, talagang ganun ang mga may edad na. And yet, doon sa kanyang pag-aaral, dahil nga nagsasama-sama sila, nakakapagtulungan sila, napapataas nila yung isip, yung gana ng isa't isa, meron silang reason para bumangon. Kasi pag may kumukulit-kulit sa'yo na next Sunday magkita tayo, so kahit tinatamad-tamad ka, babangon at babangon ka. Pag meron nagfa-follow up sa'yo na, bukas merong Bible study o prayer gathering, whatever. O kaya magme-merienda lang tayo, magkintuhan lang tayo. Basta same time tomorrow. Kahit talagang wala ka ng gana at masakit na yung mga kasukasuan mo, ayaw mo na halos bumangon, tatayo at tatayo ka pa rin. Yun ang tulong ng pagkakaroon ng mga kaibigan. Friendships protect us by changing the way we respond to stress.
Minsan, di ba, pagka galit ka na, tapos gusto mong gumawa ng masama, gusto mo nang gawa ng mali, ang isang sitwasyon o isang tao, pero kung may kaibigan ka na matino, tapos nagpapahinahon sa'yo, napoprotektahan ka. Napapag-ingatan ka kasi meron nag-i-infuse sa'yo ng kaisipan na, huminahon ka ng konti. So yun palang ang laking bagay na sa wellness ng mga tao. Friends share their light and warmth because friends see the good inside both ways. Hindi lang siya one way na yung kaibigan ko, tinutulungan ako, etc. Ikaw rin, nagko-contribute ka rin kung matino kang kaibigan. Ang laki-laking blessing ng pagkakaroon ng mga kaibigan sa paligid. True friends bring out the best in each other. True friends bring out the best not just in you or not just to that person, but in each other. Ganun ang totoong kaibigan. Nagtutulungan kayo. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. Ang totoong kaibigan, ang tunay na kaibigan, mabuting kaibigan, inilalabas niya yung mabuti, yung pinakamagaling sa inyo at kayo rin sa kanya. Meaningful connections, by the way, are not only found in romantic relationships. Minsan kasi iniisip natin yung meaningful relationships, yung deep relationships sa mga papa at mama lang, mga boyfriend o girlfriend or asawa lang. Hindi. Pwedeng makita ang mga malalalim na connection, malalalim na relationship kahit hindi mo girlfriend o boyfriend. Hindi lang sa loob ng mga romantic relationships yan. Pwedeng bumuo ng malalim na friendships. Kagaya halimbawa, sa case ni David and ni Jonathan. In the Old Testament, 1 Samuel 18 verse 2-4, nagkakilala si David at saka yung anak ni Saul na si Jonathan. After David finished talking with Saul, Jonathan developed a strong friendship with David. Strong. Sa ibang translation nga, nilagay dyan, Jonathan developed love for David. Verse 3, Jonathan loved David as much as himself. So they made a special agreement. Jonathan took off the coat he was wearing and gave it to David. In fact, Jonathan gave David his full uniform. So nung una, cloak lang yung kanyang balabal ang binigay kay David. Pero na-realize niya, bigay ko na nga lahat, including his sword, his bow, and even his belt. Kasi nga, nakita ni David na ito kaibigan ko to. At ano ba yung wala si David na meron ako? Alam naman ng story, alam natin through the story na hindi naman ganun na mayaman si David at ang kanyang pamilya. And on the other hand, Jonathan was a noble-born person. Anak nga siya ni King Saul. Kaya sabi niya, kung talagang magkaibigan tayo, kung ano yung akin, sa'yo rin yun. Sabi pa nga, I got your back, bro. I got you. So, sa simula, ito yung balabal. Pero parang kulang. Kung talagang pantay tayo, ito na rin yung uniform ko. Ito na rin yung aking mga kagamitan. Kung ano yung akin, yun din yung sa'yo. And vice versa, naging ganun din si David sa kanya. So you can see that kind of friendship, that kind of relationship that they got each other's back. Ang sarap na magkaroon ng ganung friend. Wish nyo ba na magkaroon ng ganung kaibigan sa buhay? Sarap. Masarap yung ganun. Deep relationships are not only between spouses, nor is it only within the family. Pwedeng-pwede tayong lahat bumuo ng ganyang samahan. Sabi nga sa Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. Meron talagang nabubuong mga samahan na parang sobrang close ninyo, daig nyo pa yung magkapatid. At pwedeng mabuo yun. I pray and declare for everyone, sana kayong lahat makadevelop ng ganun. Ang pagiging pamilya ay hindi lang binubuo ng tatay, nanay at ng mga anak. Kung kayo ay naninirahan sa isang tahanan, tapos buo ang suporta, buo ang pagmamahal ninyo sa isa't isa, alam nyo, pamilya yun.
Marami kasi ganun ang kalagayan, lalo dito sa Metro Manila. Yung mga lumuwas galing probinsya dahil kailangan nila ng trabaho. So nagsasama-sama sila sa isang apartment. No, nagsasama-sama sila as a bed spacer or space for rent na lugar. Tapos mga ilang buwan na rin silang magkakasama doon. Nagtutulungan sila, sinusuportahan nila ang isa't isa. Minsan nag-aabutan pa yan ng kulang ang pamasahe mo. Ito, hiramin mo muna yung akin. Kita niyo yung ganong lalim ng samahan. Alam niyo, pamilya na yun. At kailangan nating unawain yun dahil yun ang realidad natin bilang mga Pilipino. May mga bata, minsan hinahanapan sa school. Nasaan ang nanay mo? Nasaan ang tatay mo? Walay nga. Huwag mo nang bulat-latin yung mga issue na ganyan. So, sinong kasama mo sa bahay? Lolo ko, lola ko. So, i-adjust yung textbook. Kasi sa textbook ng elementary, ang nakalagay, ang pamilya ay binubuo ng nanay, ng tatay, at ng mga kapatid. So, dapat yung textbook ang mag-adjust sa reality. Na ang totoo, kung sino man ang kasama mo sa lugar, basta naroon ang pagmamahalan, naroon ang suporta sa isa't isa, pamilya yun. Pamilya yun. Dahil higit sa lahat, the spirit of love is present. And so, ang aking panalangin, ang aking declaration para sa bawat isa sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, my good friends, my brothers and sisters, receive God's blessing in friendships. Tanggapin nyo yun, buuin nyo yun. Have it as a checklist in your life na magkaroon ng isang malalim na pakikipagkaibigan. Una, build friendships outside the family. Kasi nga nabanggit natin ang mga malalalim na relationship, hindi lang naman yan sa loob ng pamilya. Build friendships, especially outside the family. Mga magulang, lalo na yung mga magulang na merong pre-teens, pre-teens, mga 13, 12, 13, 14, 15, minsan nga 10 years old counts as pre-teen, or lalo kung teenager na. Yung mga magulang na may mga ganyang anak, hayaan nyo yung mga anak ninyo na makipagkaibigan. Yung bumuo ng mga friendships na tinutukoy natin. Lalo pa nga kung mga 20 at 30 years old na yan. Kasi meron mga magulang na kahihigpit na akala mo namang gaano ka elitista yung kanilang mga pananaw, na de-deprive yung mga bata na makabuo ng mga tunay na pakikipagkaibigan. Hindi maganda yung sobrang higpit sa anak. Lalo pa nga kung yung higpit na yun hindi naman talaga out of discipline, pero parang pagiging mapang-uri na. Yung parang, huwag ka makipag-ibigan sa kanila. Bakit? Mga poor. Akala mo naman gano'ng kakayaman, di ba? So, wag ganun. Hahadlangan natin, hinaharangan natin yung mga pagpapala na maaaring ma-receive ng inyong mga anak sa pamamagitan ng friendships. And as we have said, ang dami na nating diniscuss a while ago, friendships, blessings yan sa Panginoon. It's a blessing from the Lord. Huwag masyadong pa-exclusive and rejectful of others, na baka hindi mo lang type yung hikaw ng kausap ng anak mo, o kaya hindi mo lang type kasi punit-punit yung pantalon ng kausap ng anak mo. Yung mga ganon, palagpasin mo na kung hindi naman talaga malaking issue. Huwag masyadong pa-exclusive at rejectful. Alam niyo kung bakit? Kasi dadating yung oras na kailangan pala ng anak mo ang ibang tao. At hindi sila bubuo bigla ng malalim na relationship dun sa sandali na yon. Friendship takes time to develop. Maraming oras, maraming energy ang kailangang ilagay para mabuo ang malalim na samahan. And again, mga magulang, nagkakamali kayo kung masyadong mapang-uri, masyadong mapangsita dahil hindi nyo lang type yung mga kinakausap ng mga anak ninyo. Kung hindi naman dangerous at wala naman talagang malinaw na red flags, then let the young generation develop friendships. Proverbs 18 verse 1, unfriendly people care only about themselves. They lash out at common sense. Ang point niya, magkaroon ng common sense. Kasi kakailanganin ng inyong mga anak ang mga kaibigan sa buhay. Bilang mga magulang, kailangan nating turuan ng mga bata na makibagay. Kasi hindi tayo laging nandito.
Sa ayaw at sa gusto natin, darating at darating yung point na magiging limitado yung ating pagkilos, yung ating presence, malilimitahan sa buhay ng ating mga anak at hahayaan natin sila mag-isa. Kailangan marunong silang makitungo sa kapwa. Madalas kasi hinahayaan ng mga magulang yung mga anak nila na maging spoiled, hindi marunong makitungo sa kapwa. Kasi ang mentality ng mga ganyang magulang, nandyan sila lagi para ipagtanggol, para saluhin yung mga anak. Alam niyo yung mga maliliit na bata na hinahayaan lang ng mga magulang na sinisipa-sipa na yung katabi nila, tapos ang cute-cute ng anak ko. Yung sa sobrang kakatalo, natapon na yung kape na iniinom mo. So yung mga ganun, kailangan ina-align ng magulang. Kailangan na i-instill sa mga maliliit na bata na, anak, you need to be considerate of the people around you. Be respectful of the people around you. Yan, mga munting simulain yan ng pagiging mabuting tao. Dahil, again, darating at darating yung time, wala ka na dyan. Siguro sa simula, ikaw ang taga-sorry nila. Pasensya na po kayo sa anak ko. Cute lang talaga yan. Kahit gusto mo na talagang isabunutan, di ba? Tsaka gusto mo nang gawing mop na ilang paso sa sahig dahil nga nakukulitan ka na. May magulang na tagahingi ng sorry, tagapagtanggol, hindi na lang sinisita masyado. But remember, one of these days, wala ka sa tabi niyan. So kailangan turuan sila. Tandaan nating lahat, darating yung panahon na yan na hindi na natin magagawa. Yung tayo ang tagapaghingi ng sorry, tagapagtanggol, maiiwan at maiiwan ng mga anak. Gusto nyo bang kainisan sila ng ibang tao? So kailangan turuan natin sila. Teach children to be respectful of others. Teach them the skill and mindset to connect with people. Hindi lang doon sa age level nila, but most especially doon sa mga mas may edad sa kanila at mas bata sa kanila. Kasi ganun, di ba, ang buhay, meron kang ka-age level mo, merong mas matanda sa'yo, merong mas bata sa'yo. So kailangan marunong kang makitungo at different levels. Proverbs 27 verse 10, don't forget your own friends or your father's friends. So, different levels. Huwag mong kalimutan yung mga kaibigan mo, pati yung kaibigan ng mga tatay mo. Older level. Kasi, if you have a problem, go to your neighbor for help. It is better to ask a neighbor who is near than a brother who is far away. Oo, pwedeng, di bali na mayaman naman kami. Ang mga kamag-anak ko ay congressman sa ganitong probinsya, sa Tawi-Tawi. Tsuhin ko, mayor doon. Pero pag may kailangan ka na, alangan namang lumuwas ka pa papuntang Tawi-Tawi. Mabuti yung meron kang mabuting pakikitungo doon sa kapitbahay mo sa tabi. Para pag may kailangan ka, mabilis kumatok at hindi ka babalibagan ng pintuan. Bukas ang pintuan nila kasi mabuti ka nakasama. Mabuti kang kaibigan. Build strong relationships, build strong friendships, and not just romantic relationships. With special emphasis sa mga singles. Huwag masyadong nagre-rely na makahanap ng papa or mama. Pwede kang bumuo ng mga matitibay na samahan, hindi lang sa mga papa at mama. At hindi lang sa mga GF-BF na usapin to ha. Kasi yun mga may asawa, lalo na yung mga bagong nag-asawa, do your best not to hinder your partner's social sphere. Dapat, pagka naging mag-asawa kayo, mas lumalawak yung kanilang social sphere. Lalo pa nga kung girlfriend or boyfriend pa lang. Kasi merong mga nagka-partner lang, lumiit yung kanilang social circle. Kasi masyadong mahigpit. Ayoko nang sumasama ka sa kanila. Ayoko nang nakikipagkaibigan sa kanila. Imbis na lumaki yung mundo ninyo, lumiliit. Sayang yung blessing. May mga romantic partners na masyadong possessive, masyadong protective, kuno, lumiliit tuloy ang mundo. Sino ang talo? Kayo pareho as partners kasi nawawalan, nababawasan yung mga connections na sana ay nakakatulong sa inyo. So huwag masyadong possessive, huwag masyadong protective kunwari. Siyempre ibang usapan kapag
yung boyfriend mo, babae yung kausap at nakakalong na pala yung social circle niya, kunwari naman. Ibang usapan yun. Lalo kung asawa o makiki-social circle ako, ano bang social circle yan? Baka sa mga cabaret yan o mga beer house. Ibang usapan naman kasi yun. Huwag natin ligawin yung usapin, no? Dahil hindi dapat lumiliit yung mundo. And I must say, to be truthful, meron nga mga relationships, meron nga mga romantic relationships na, di ba, naghiwalay din. Kahit pa nga boyfriend, girlfriend, or mag-asawa na, eventually meron mga naghiwalay. Pero yung mga kaibigan nila nandun pa rin. Kaya ang punto natin dito, bukod dun sa blessing ng pagkakaroon ng romantic relationship, bumuo rin kayo ng mga friendships, strong and meaningful relationships outside your romantic circle. Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother or a sister. Nabanggit na nga natin yan. Ano pa ang nararapat natin gawin? Treat people respectfully. We have to treat people respectfully. Napakahaba ng listahan on what are the ways to do this, pero I want to emphasize, to treat people respectfully, huwag mang-api ng kapwa. Huwag mang-api ng kapwa sa paraan na huwag tayong nagbubunton ng galit sa mga tao sa paligid natin. Huwag tayong nang-aapi by sharing too much of our grief and our sadness sa mga tao sa paligid natin. In short, huwag ibato yung mga kabigatan ng kalooban niyo sa mga tao sa paligid. Nang aapi tayo pag pinagbubuntahan na natin ng galit, pinagbubuntahan na natin ng sakit o ng lungkot yung mga tao sa paligid. Alam mo yung mainit yung ulo mo tapos wala namang kinalaman yung nasa tabi mo pero siya yung nandyan, lugi siya. Di ba? Siya ang absorb ng lahat. Mali, pang-aapi yun. At sa totoo lang, ang pinagbubuntahan naman talaga natin ng galit ay yung mga tao na sa tingin natin ay kayan-kayanan natin. Kasi hindi mo naman ang pagbubuntanan ng galit yung boss mo, di ba? So, yung pinagbubuntanan natin ng galit, malamang ang tingin nyo dyan mas maliit sa'yo o kayan-kayanan mo. Di ba pang-aapi yun? So, treat people with respect, huwag mang-api ng kapwa. Alam nyo pa kung paano tayo nang-aapi ng kapwa? Nang-aapi tayo ng kapwa kapag nagchichismis tayo. Nang-aapi tayo ng kapwa pag pinagchichismisan natin yung tao na yun. Merong mga napag-uusapan kayo sa inyong mga coffee table sessions, di ba? May mga napag-uusapan kayo out of concern, naging topic nyo siya, o kaya nagre-reflect kayo sa sitwasyon ng isang tao na yon. Ibang usapan yon, ilagay na natin sa tabi yon. Iba kasi yung chismis, yung parang wala naman talaga siya sa connection sa gusto nyong pag-isipan, pero naiinip lang kayo at parang walang exciting na nagaganap. Kaya, nabalitaan mo na ba yung nangyari kay ganito? Di ba? So, doon nagsisimula yun. At ang kakaiba sa chismis spreads misinformation. Chismis spreads judgment. Chismis ruins reputation and credibility. Kasi kadalasan sa chismis one-sided. Pinag-uusapan nyo yung topic, doon lang sa pananaw na alam ninyo. Tapos pagka maraming oras yun na pinag-uusapan na, mali naman pala talaga siya dyan. Siya naman pala talaga ang may kasalanan. After 3 hours na ganun yung topic nyo tungkol sa isang tao, biglang nung napagod kayo, kung sa bagay, hindi naman natin sila ma-judge. Biglang cambio sa dulo ng ganun. So alam nyo na ngayon yung mga formula ng chismis. Mga kapatid, tayo dapat ang sumusupil sa ganyang usapan. Bakit? Because we live in Jesusness, right? We live in the light of the Lord. Especially yung sumbong. So yan, mga secret, no? Mga napaka-neutral way to insert chismis. Yung, alam mo, inapi ako ni ganito. So mga ganyang entrada, di siya, bakit ano nangyari?
So ikaw, one-sided, di ba? Yung magiging takbo ng usapan. And again, what have we said? She spreads misinformation. One-sided kasi. May judgment na kayo. Maya-maya, sira na yung reputation niya. Kahit specific naman doon sa issue nila yung nangyari na yun. Sino ngayon ang talo? Pare-pareho. Yan ang danger ng chismis. Especially chismis through sumbong. Pagka ganyan, alam nyo ito, pagka ganyan, nagsisimula na yung topic, sagutin nyo na. Protect the person. Sabihin nyo na doon sa kausap nyo, kapatid, ba't hindi kayo mag-usap ng maayos? Kaysa dito natin siya pinag-uusapan habang umunguya tayo ng longganisa. Kayo na lang mag-usap. Total, in light of the Holy Spirit, I'm sure magkakaunawaan kayo. It is better to talk to the right person. Talk to the right person. Kaysa pag-usapan siya sa kung saan-saan. Philippians 2:3-4. In whatever you do, don't let selfishness or pride be your guide. Kasi kadalasan, pride and selfishness ang gumagabay sa ating mga usapin or pag-uusap. Instead, be humble and honor others than yourselves. Ibig niya sabihin, magbigay kayo ng pagsasaalang-alang sa kapwa. Huwag lang yung puro sarili mo yung iniintindi. Honor others. Don't be interested only in your own life, but care about the lives of others too. One word describes that, compassion. Isaalang-alang mo yung kapwa. Huwag lang yung buhay mo yung parang sentro na ikaw ang bida na inaapi-api dun sa kwento ng telenovela mo. Laging, ang totoong buhay, laging may 2 sides yan, 3 sides, 4 sides pa nga. Pag isinaalang-alang mo yun, mas magiging neutral. Mas magiging compassionate tayo sa isa't isa. And also, kaya naman tayo nagkikita tuwing linggo at sa marami pang mga araw sa ganitong tema because the church is a place to build friendships. As I have said, prayer ko talaga yon sa bawat isa sa inyo. Blessing yon na gusto kong ma-receive ninyong lahat na magkaroon ng mga kaibigan sa buhay. And you know what? This place, our pamayanan, ito yung lugar. Ito yung pagkakataon. Ito yung panahon na pwede tayong bumuo ng malalim na pagkakaibigan. So, right now, malamang mga pamilya nyo yung katabi ninyo eh. Pero look around you. O hindi yun figurative, instruction talaga yun. Look around you. Sige pa, lingon nyo pa. Try nyo yung 360, yung umiikot talaga na ganun. Alam nyo, you never know. Baka isa sa mukha na nadaanan nyo ngayon, magiging best friend nyo pala. Magiging blessing pala sa buhay ninyo. So go and receive that. Gamitin nyo itong pagkakataon na ito. Kapag nandito tayo sa ating church, kapag magkakasama tayo dito sa ating pamayanan, be friendly. Di ba, minsan nagbibigay ng instruction yung presider, halina pong lahat, tumayo at batiin natin ang isa't isa. Babati na rin lang kayo, totohanin nyo na yung ngiti. Hindi yung parang nalamukot na yero, yung makangiti lang. Totohanin nyo na, sayang yung pagkakataon eh. Di ba? So, pag nagbatian, bless each other. Declare blessings to one another. Connect with the people around you. Make meaningful relationships. Matthew 12:48-50. Nung minsan si Jesus, nasa ministry siya. Nasa kalagitnaan ng pagmi-minister si Jesus. Tapos sabi sa kanya, bilang pangtutuya, biglang tumawag sa kanya, "Ay Jesus, nahanap ka daw sa bahay mo. Nahanap ka ng pamilya mo." Ang napakatalinong sagot ng Panginoong Yesus. Sabi niya, "Who is my mother? Who are my brothers?" So sabi mo, tawag ako sa bahay ng pamilya ko, but sino ba talaga ang totoong pamilya ko? Then he pointed to his disciples and said, "Look, these are my mother. These are my brothers. For anyone who does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Sabi ni Jesus, dito sa ministry, sa pamayanang ito,
ng Espiritu ng Diyos, narito ang malalim na pagsasamahan na ang turingan namin dahil sa pagkakaisa ng aming isip, ng aming liwanag, para na kaming isang pamilya. Sabi ng Panginoong Hesus. At gano'n naman talaga. Friendships will help strengthen your faith. Friendships will help strengthen your faith. Friendships will help you get through life easily. Kahit paano, mapapagaan at mapapagaan ang ating lakbayin sa buhay kung meron kang kaibigan. Pansinin niyo tong eksena na to kay Job. Alam natin yung kwento ng tragedy ni Job, right? Yung napakadramang tragedy na nangyari sa kanya. Pero gusto kong silipin lang natin itong particular eksena. Job chapter 2 verse 11 and 13. When 3 of Job's friends heard of the tragedy he had suffered, they got together and traveled from their homes to comfort and console him. Nung narinig ng 3 kaibigan, nag-empake sila, nag-effort silang mag-travel. Sa panahon na walang Cebu Pacific o PAL, they had to make the journey kasi alam nilang kailangan tayo ng kaibigan natin. Na-imagine nyo yun? Meron kaya kayo na-i-imagine sa buhay ninyo na pag kami nangyari sa akin, meron kaibigan ako na magta-travel sila para puntahan ako? Sana meron. Dapat meron. At nung nakarating yung mga kaibigan kay Job, they sat on the ground with him for 7 days and nights. No one said a word to Job, for they saw that this suffering was too great for words. Anong ginawa nila pagdating? Naupo lang sila. Walang usap. Alam niyo yung ganong kaibigan? Yung tinabihan ka lang. 7 days and 7 nights, tinabihan lang nila si Job. Walang usap, walang discussion. Kasi may mga kaibigan, pagdating nyo, bakit nangyari? Ano nangyari? Ikaw mismo, pinaprocess mo pa kung ano nangyari. Ang kulit-kulit sa detalye. Yung sana hindi ka nalang dumalaw, lalong gumulo eh. Merong ganun ha. Pero yung totoong kaibigan kasi, yung malalalim na relationship, hindi nila kailangan ng words. Isang tingin pa lang nila. Actually, nararamdaman nila kagad doon sa kaibigan nila na hindi kailangan ng words ngayon. Kailangan lang nila tabihan yung tao. Samahan, the gift of presence. Ang sarap magkaroon ng ganyang kaibigan. Meaningful connections often grow in shared mission and spiritual bond. Kaya nga kung bubuo na rin lang kayo ng talaga strong friendship, ang sarap buuin yan sa loob ng ministry. And I for myself, ang dami kong mga naging kaibigan na for, pag binilang ko ngayon, o nga pala, no, 20 years na tayo magkakasama dito, linggo-linggo, halos araw-araw, buwan-buwan tayo nag-assemble. We are more than friends, halos pamilya na yung turingan. Some of our deepest bonds are those, or are with those who understand our ministry. Those who understand our calling. Si Jesus, sabi niya, John 15:15, sabi niya sa mga disciples, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Na para bagang sinasabi ni Jesus, Hoy kayo, paano ko pa kayo tatawagin na co-ministers? Hindi na lang talaga tayo co-ministers. Actually, ang lalim-lalim na ng mga samahan natin. Matibay na yung pagkakaibigan natin. Sabi ni Jesus ng gano'n sa mga kasama niya. Kasi nga, ang dami na natin pinagdaanan, ang dami na natin pinagsamahan, at napakalalim na ng ating relationship sa isa't isa. As people and as followers of God, we need many sources of strength. Kailangan natin yung strength at maraming sources niyan. While God, of course, is our strength, alam naman natin yon, the Lord gives us spiritual strength through friends. Pinapadaloy, binibigay ng Diyos yung lakas na kailangan natin sa pamamagitan ng mga kaibigan. Kaya, mga kapatid, brothers and sisters,
may each one of you be blessed with the strength of friendship. Buuin niyo yun. Tanggapin ninyo yun. At marapat pa nga, magandang pagkakataon, dito nyo simulan ang mga malalalim na pagkakaibigan sa ating pamayanan. Lahat ng yan, mangyayari sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus.